Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa, at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na siya rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan, na sa panggitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay ay kanyang ginawa ang tao mula sa alikabok ng lupa. At siya din ang walang katulad, walang mantsa, walang kapantay, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Happy Sabbath mga kapatid! Palakpakan po natin ang tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At palakpakan din po natin ang mga banal na mga anghel ng bugtong at buhay na Diyos na nagbabantay sa ating mga kapatid sa 6 na araw hanggang sa mga oras na ito na nakarating tayo sa bahay-sambahan ng bugtong at buhay na Diyos. At palakpakan din po natin ang mga sugo ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba ang ating mahal at kalanggalang na si Father Lahi. At sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang na si Pastor Lahi. Palakpakan po natin mga kapatid. Ha? At syempre mga kapatid, bago ako mag-sermon ngayong umaga na to, ay gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nakarating kayo mga kapatid. Palakpakan po natin mga kapatid ang ating mga sarili. At magpasalamat po tayo kay Mother Bing mga kapatid na nandito tayo sa kanyang lugar dito sa Little Baloy Compound. Palakpakan natin Mother Bing, si Elder Munding, si Pogs. Grabe, nakita niyo yung My Day ni Mother Bing na grabe na mag-ano si Pogs ng piano. Palakpakan natin mga kapatid. Assistant Pastor to ni Pastor Lahi. At sa mga tumulong kahapon sa pagluto para may makain tayo ngayon. Dito sa Mauyon. Nanay Francine, Nanay Auring, Nanay Minda, palakpakan natin. Palakpakan natin mga kapatid. Taga Mauyon, tayo po tayong lahat dito. Taga Mauyon. Tayo ang lahat ng mga taga Mauyon dito sa harapan. Para makilala po kayo ng ating mga mahal na mga pastor galing Mindanao. Palakpakan natin mga kapatid. Okay, sa sunod, papuntahin natin dito sa harapan ang taga-punang na pinangunahan ng ating mahal na pastor, Rumbay Nablia, Elder Ronex Subaran, Yabit family. Nandito ba ang Bayo? Bayo family, Asel family, nandito rin. Dito po tayo sa harapan. Sino pa bang taga-punang na hindi ko nabanggit? Okay, palakpakan po natin ang mga taga-punang. Punang at Labog. Okay, papunta na po tayong Aburlan. Napingunahan ng ating nanay. Nanay Dulce Dakasin. Palakpakan po natin mga kapatid. Saan yung kasama mo, nanay? Okay, palakpakan po natin. Aburlan, Nara, Palawan. Okay, punta na po tayong Sabang. Napingunuhan ni Sister Eli Francia Combinido, Abanis family, Francia family. Palakpakan po natin mga kapatid. Punta po dito sa harapan. Okay, palakpakan po natin ang taga Sabang. Okay, dako na po tayo sa Little Karamay. Nanay Biliana Valdez, Tatay Tansyong. Nandito ba si Vice? Vice Gob. Okay, Vice Gob. Nasaan na ba si Gobernur? Hinahanap din ni Pastor Nestor kanina. Pastor Nestor, nasaan na si Gobernur? Okay, taga Karamay po. Palakpakan po natin mga kapatid. Okay, palakpakan po natin ang taga Karamay. So, dako na po tayo. Solo yata ito na picture ng San Vicente Pastor Rico Ido. Palakpakan natin. Palakpakan natin mga kapatid. Pastor Rico Ido. Okay. Pastor Ido, dyan ka sa tabi ni Pastor Joseph. Okay mga kapatid. May taga Silangga ba? Walang taga Silangga? Okay, dako na tayo sa Bukana na pinangunuan ng ating mahal na Elder Jason De Leon, kasama ng kanyang kabiyak sa buhay, Sister LB. Okay, palakpakan natin mga kapatid, taga Bukana. So, dako na po tayo sa Taytay. Pinangunuan ng ating mahal na pastor at saka Vice President dito sa buong Palawan. Walang iba, ating mahal na si Pastor Arman Pagunasan, kasama ng kanyang kabiyak, Sister Lisel, Brother Junjun.
Sister Stephanie, ang ating singer dito sa Kaharian ng Bugtong at Buhay na Diyos. Okay, palakpakan natin. Taytay, Palawan. Dako na rin tayo mga kapatid. Dito sa pinakagwapo. Way paglubad. Digid siya mulingi. Digid mulingi. Ayaw pa bingi-bingi now. El Nido, Palawan, na pinginuhan ng ating mahal na Division Pastor, Pastor Nestor Manga. Solo yata to. Nandito pa pala si Brother Julius kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Rosie. Ang motor ay sniper. Ito si Tutong mga kapatid. Ito yung legendary organist din sa buong Palawan. Palakpakan natin. Ito sila Brother Mike, sila Pogs, sila to. Sa kanilang anak na si Sophia. Okay, baka magtampo sa akin ang taga Mindanao mga kapatid. Siyempre hindi ko makakalimutan yung mga kasamahan ko mga kapatid. Galing sa Mindanao, ang ating mahal na Division Pastor sa Division 3, Pastor Marcos Turiba. Division 4, ating mahal na si Pastor Joseph Salig. Ang ating Back to Christ Apologist, Commander Atsa, palakpakan natin. At ang ating mahal na pastor na Vice President sa The Kingdom of God and His Righteousness, walang iba, Pastor Amancio Buntilaw. At isama na rin natin ang nag-aalaga, nag-aasikaso sa aking mga damit, walang iba, Sister Maria Labad. At huwag natin kalimutang nanay ko, Sister Mila Buntilaw. Okay, palakpakan natin mga kapatid. At palakpakan natin mga kapatid ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. May tanong ako sa inyo mga kapatid. Happy ba kayo nakita kayo sa taga Mindanao? Thank you folks sa ating background na napakaganda. Happy ba kayo mga kapatid? Sabi ng Juan 15:16, hindi naman tayo ang pumili sa bugtong at buhay na Diyos, kundi sino ang pumili? Kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin mga kapatid. Medyo nagkabulol na naman yung Tagalog natin. Matagal tayo hindi nagkita. Pero naintindihan nyo naman yung sinabi ng ating mga mahal na pastor kanina. Naintindihan kasi tumawa kayo eh. Narinig ko kayo, nagtawanan kayo eh. Happy ba kayo mga kapatid? Ano bang sineselebrate natin ngayon? Araw ng Sabado, in which dito po tayo nagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos, dinadakila ang kanyang pangalan. Sa loob po ng 6 na araw, ay busy po tayo sa ating mga gawain. Tama po ba? At ito yung panahon na magpasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Nagpasalamat po ako mga kapatid sa mga leader. At sa mga kingdom citizens na nakadalo po kayo. Hindi ko yung maisa-isa. Pastor Rumbay Nablia, Elder Jason, Pastor Nestor, Pastor Arman, Pastor Ido, Yabit family. Ang dami po. Paghunasan family. Marami po mga kapatid. Ronix Tubaran. Hindi ko na po kayo maisa-isa pa mga kapatid. Kaya pinapunta ko na po kayo sa... Sino bang hindi natawag? Huwag magtampo ha. Ang hindi matawag. Bakit nandito sa Sultan? Sila Elder Munding. Talakpakan po natin mga kapatid. Nakarating na sila. Kumakain pa. So, nagpapasalamat po ako sa bugtong at buhay na Diyos sa isang pribilehiyo na makasama ko kayo muli dito sa Palawan. Naalala nyo yung last punta ko dito? Napaiyak ako kasi akala ko hindi na ako makakabalik ng Palawan. Kasi paano ba naman yung mga balita na napalibutan na daw kayo ng mga China? Mga kapatid, happy po ako mga kapatid na hanggang ngayon, sabi nga ng Matthew 24:13, ang makakatiis hanggang wakas siya lang ang maliligtas. Kaya nagpasalamat ako sa bugtong at buhay ng Diyos na kahit hindi man kami nakakabisita na dito sa inyo, ay patuloy pa rin kayo naglingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga mga kapatid sa araw ng Sabado ay malapit na ang wakas. Narinig ko yung sinabi ni Pastor Nestor kanina. Malapit na ang wakas, Pastor? Amen?
Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang tanong mga kapatid, handa ka na ba? Sino ba yung handa na dito? Kung babalik ang bugtong at buhay na Diyos ngayong araw na to, sinong handa na? Pataas kamay. Pastor, hindi pa handa. Ha? Dapat i-claim po natin mga kapatid. Kasi parang lang yung mga kapatid. Kami, may flight kami. Diba? Papunta kami ng Palawan. Malayo pala, naghahanda na po kami kung anong dapat namin suotin, anong dapat namin dalhin, kasi alam namin na aalis kami. Ha? Hindi naman surprise ito na, uy, nakarating ako ng Palawan. Hindi ganun mga kapatid. So ang pagbabalik po ng bugtong at buhay na Diyos ay dapat pong maghanda tayong lahat. Ha? Tayo po ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, alam po natin na babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi na magtatagal pa. Yung sabi ng ang magandang balita, babalik at babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sabi niya sa banal na kasulatan. Ha? Sabihin natin, malayo pa siguro? Malayo pa. Hindi mo masasabi mga kapatid, ang kanta nga na hinihintay kita, baka bukas na lang, baka isang linggo na lang, baka isang buwan na lang, baka isang taon na lang. Wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit po ang mga banal na anghel ay hindi po alam ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang po ang nakakaalam. Bakit po? Bakit po hindi niya pinaalam sa mga tao ang kanyang pagbabalik kahit mismo ang mga banal na anghel? Bakit po? Kasi gusto ng bugtong at buhay na Diyos, kung magbago ka man, ay magbago ka ng totoo. Ha? Kasi pag nalaman mo, babalik na ang bugtong at buhay na Diyos bukas, sige, magbabago na ako ngayon. So wala pong genuine. Ibig sabihin, hindi po totoo yung pagbabago ninyo. Ha? Kaya po, walang nakakaalam sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? So ating pag-uusapan mga kapatid, the end is near. Malapit na ang wakas. Ang ating power verse ay mabasa sa 1 Pedro chapter 4 verse 7 to 11. Pero bago ko po ipagpatuloy ang aking topiko nitong umaga ay manalangin po kayo sa inyong mga isipan na itong mga salita ay hindi po ito galing sa akin, sapagkat ito ay galing sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maibigay po sa inyo. Buksan po ang inyong isipan at inyong puso. Okay? Papalapit na po tayo mga kapatid sa katapusan o huling kapanahunan ng bugtong at buhay na Diyos. So ano po ba yung pamumuhay natin in the last days? Ha? Ano po ba yung pamumuhay natin? Sapat na po ba sa atin na, okay, nakapagsamba ako sa araw ng Sabado, uuwi ako? Ganun lang. Ha? Kumusta po yung 6 na araw natin mga kapatid? Yung ginagawa ba natin sa loob ng 6 na araw, ito ba'y nagdadala ng kalwalatian sa bugtong at buhay na Diyos o sa ating personal interest lang? Ha? Mayroon pong isang Pilipino barber. Ha? Mayroong isang Pilipino na barbero. Tapos may customer siya na isang Amerikano. Tapos nung ginupitan na niya, Pastor, Pilipino barbero, tapos customer niya, English. Anong nangyari? Nung malapit na siyang matapos magupit, hindi niya alam paano sabihin na, Sir, malapit nang matapos. Hindi niya alam paano magsabi ng English. So anong sinabi ng barbero? Sir, your end is near. Sabi niya, Sir, malapit na ang katapusan mo. Hindi niya alam paano sabihin. Di ba? Nakakatawa siya mga kapatid, pero this is the reality. Na malapit na ang wakas. Yun po ang sabi ng 1 Pedro, chapter 4, verse 7. Okay, anong sabi? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 1 Pedro, chapter 4, verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakahinahon at mga puyat sa panalangin. Ano sinabi? Pray without ceasing. Manalangin ng walang tigil. Dahil malapit na ang wakas ng panahon. Naniniwala po ba tayo na malapit na ang wakas ng panahon? Ha? So kung alam natin na malapit na ang wakas ng panahon at malapit nang bumalik ang bugtong at buhay na Diyos, ano po ba ang lifestyle natin? Ano po ba yung pamumuhay natin? Okay lang, nagdasal ako umaga at saka gabi, okay na sa akin yun. Ha? Hindi po ganun mga kapatid. Ang sinabi po dito sa 1 Pedro na manalangin po ng walang patid. Mga puyat sa panalangin. Anong oras po ba kayo natutulog tuwing gabi? Kasi kung natutulog kayo ng alas 9, hindi pa kayo puyat niyan. Ang puyat, mga kapatid, alas 12 ng gabi. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Magpuyat kayo sa panalangin. Ibig sabihin,
Gumising kayo ng alas 12. Magdasal kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung sasabihin mo, nag-pray naman ako bago ako matulog, yes, wala akong problema dyan. Pero sabi ito, mga nagpuyat kayo. Hindi ka pa puyat ng alas 9, kapatid. Puyat ka alas 12 ng gabi. Diba? So, kailangan mo talagang magpuyat at manalangin. Okay? Honestly, mga kapatid, the first time I read 1 Peter 4 verse 7, nasasabi ko talaga na malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay. Minsan nakakatakot, tama ba? Paano? Paano pag bumalik ang bugtong at buhay na Diyos ngayon? Minsan napapatanong ka sa sarili mo. Ha? Paano pag napag-iwanan ako? Hindi ko pa natalikuran yung mga kasalanan ko. Paano pag napag-iwanan ako? Paano na po yung pamilya ko? Paano pag hindi ko madala yung pamilya ko? Ha? Handa na ba ako? Handa na ba tayo sa pagbabalik ng bugtong at buhay? Minsan ganun po ang iniisip natin. Ha? Ganun po ang iniisip natin. Marami po tayong pag-alala sa ating buhay. Every time po nag-aalala po tayo, hindi na natin napapansin na wala na po yung focus natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasi busy ka na, nag-aalala ka, paano na itong pamilya ko, paano na yung mga inaalagaan ko. Ha? Focus lang po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasi po mga kapatid, wala po tayong kasiguraduhan kailan po babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Naninirahan po tayo, namumuhay po tayo sa walang kasiguraduhan. Ha? Hindi mo nga alam kung magigising ka pa kinabukasan eh. Ha? So, bawat araw po, mga kapatid, na kayo ay nabubuhay, ibigay nyo na lahat ng the best sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi hindi mo alam ang bukas. Sabi ng kanta ni Father Lai, hindi ko alam ang bukas. Ha? Kung ikaw ba ay bubuhayin ng bugtong at buhay na Diyos o magpapahinga ka na? So, habang nabubuhay ka po sa mundong ito, ibigay mo na lahat kung ano ang para sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yun po ang ibig sabihin ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kailangan po, mga kapatid, na i-claim po natin, i-claim po natin na tayo ay makakasama sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit minsan, nasasabi natin sa ating sarili na hindi ako sigurado, maliligtas ba ako? Ha? Alam niyo, mga kapatid, yung sekreto dyan? Lahat naman tayo, mga kapatid, may mga kasalanan tayo. Tama ba? Sa isip, sa gawa, at sa salita. Sino ba ang taong walang kasalanan dito? Ha? Kasi sabi ng Roma 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Ha? Pero ang sikreto po dyan, mga kapatid, dapat po tayo ay magpailalim sa kapangyarihang kamay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dapat po tayong magpakumbaba, mga kapatid. Ha? Dapat po, mga kapatid, mahalin po natin ang ating mga kaaway. Ha? Pangit po yung gantihan mo yung masama ng kasamaan din. Gantihan po natin ng mabuti ang kasamaan. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. So, paano po natin masasabi na palapit na po tayo sa huling kapanahunan o naninirahan na tayo sa huling kapanahunan? Sa sinasabi ko po na ang Matthew 24, ang buong kapitulo ng Matthew 24 ay nagbibigay po ito ng tono sa huling kapanahunan. Kung gusto mong malaman kung nasa huling kapanahunan na ba tayo, ay basahin niyo po yung buong kapitulo ng Matthew 24. Ha? Ano bang sinasabi doon? Lindol? Ha? Alingaw-ngaw ng gera? Salot? Gutom? Sino ba yung nakakita nung wildfire doon sa Los Angeles, California? Yung sa Amerika na sunog, yung Sister Lizelle, nakita mo? Nakita mo yung apoy na yon? Tingnan mo, parang nasa Sodoma, Gomorrah. Ha? Tapos yung apoy na yon, may kasama pang hangin. Ha? Mas mabilis pa yun sa takbo ng bonggo ni Pastor Mans. 180 kilometers per hour. Ha? Ganon kabilis, mga kapatid, pero may isang bahay na hindi natupok ng apoy. Ha? Pati yung banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi ganun po ang bugtong at buhay na Diyos. Pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, kapag ikaw ay sa Kanya, ang bugtong at buhay na Diyos ay proprotektahan ka sa lahat ng mga bagay. Yung gera, mga kapatid, nakarinig na ba kayo? Alingaw-ngaw ng gera? Ha? Tingnan nyo yung China, malapit na naman. Ha? Tingnan nyo ha, ang sinabi ng China sa Amerika at Pilipinas,
kailangan mag-withdraw ang Amerika dito sa Pilipinas para hindi na nila atakihin ang Pilipinas. Eh, ayaw mag-withdraw ng Amerika. Ha? Akala natin, matagal na tong warning na to, noon pa. Napalibutan na kami ng mga taga-China, pero hanggang ngayon wala pa rin. Huwag niyong antayin na darating. Ha? Kasi sa atin, kapatid, to see is to believe. Tsaka lang tayo maniniwala pag nandyan na. Yun ang problema. Yun nga nangyari sa panahon ni Noe. Hindi sila naniniwala na mayroong baha na ipapadala ang bugtong at buhay na Diyos. Ang nangyari, kumpiyansa, kampante ang lahat. Kasi ganito kainit yun, kapatid eh. Ha? Nung nilikha ng bugtong at buhay na Diyos, ang sanlibutan, wala pang ulan na naibilya. Hindi pa niya pinaulan. Umulan lang, nagbaha lang sa panahon na ni Noe. Kaya hindi naniwala ang tao kasi sobrang init eh. Ha? So ganun, nangyari ngayon, nandito na ang China, sabihin natin, last year pa yan, nandyan naman talaga yan. Gusto silang paalisin ang ating presidente, eh paano aalisin? Nakapundar na. Di ba? So gulo talaga to mga kapatid. Sa ayaw nyo man at sa hindi, gulo talaga ang mangyayari sa Pilipinas. Dapat maging prepare po tayo. Ano pa? Lindol. Nakarinig ba kayo ng mga lindol kahit saan? Ha? Lindol. Sunod-sunod ang lindol mga kapatid. Sa Mindanao, sunod-sunod ang lindol. Sa Taiwan, nakita nyo, bago lang, nakaraang linggo. Ha? Nakikita na sa ating mga mata mga kapatid, anong nangyayari sa mundo? Pero wala, kampante pa rin tayo. Tsaka na ako, babalik, bugtong at buhay na Diyos, pag bumalik ka na. Hindi man pwede yan. Kasi may close provision talaga. Bago pa, ganito po bago po ang ikadalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, ay sarado na po ang kaligtasan. Ha? Wala na pong pwedeng magsisi sa pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos. So ngayon pa lang, magsisi ka na. Ha? Alam niyo yung inaantay natin na big event mga kapatid? Alam niyo, inantay natin yung ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po yung inantay natin. Now, we are now in the time, mga kapatid, na nasa huling kapanahunan na tayo. Dapat maging sigurado tayo sa ating pagkatawag at pagkahinirang. Yun ang sabi ng 2 Pedro 1, verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo magtisod kailanman. So ano daw? Make sure mga kapatid, your calling and election sure. Dapat maging sigurado po tayo. Dahil ito po yung central message sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kung nandito ka na po sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, magpatuloy ka lang. Ha? Magpatuloy ka lang na sundin ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi mahirap po, mga kapatid, kung sarili natin, wala tayong magagawa dito sa mundo. Ha? Kasi ang ating pananampalatay, active po, hindi po passive. Ano po ibig sabihin? Aktibo po, ibig sabihin, may gawin ka para sa iyong kaligtasan. Hindi yung wala kang gagawin, patungan ka lang, okay, nanampalataya ako, yun na. Ganun ba ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos? Faith without work is dead. Patay ang pananampalataya na walang gawa. Okay? Ha? Active po mga kapatid. Kung ikaw, eto, kung ikaw ay nagtanim, sino ba yung mga farmers dito? Ha? Ang Yabit, alam ko, farmers o sila eh. Kung ikaw ay nagtanim, ha? Di ba, magbubungkal ka ng lupa, magtatanim ka. So, ang trabaho mo lang is magtanim ka. Hayaan mo ang bugtong at buhay na Diyos ang magpatubo ng iyong tanim. Dapat may gawin ka. Hindi yung ang bugtong at buhay na Diyos pa ang magtanim, siya pa magdilig sa lahat. Ha? Dapat gawin nyo muna yung parte ninyo at gagawin ng bugtong at buhay na Diyos yung parte niya. Kagaya ng mga estudyante, mga kapatid. Ha? Papasa ba sa exam ang mga estudyante kung hindi sila mag-aral? Hindi. So, ibig sabihin, ang trabaho, ang parte ng isang estudyante ay mag-aral. At nasa bugtong at buhay na Diyos na kung makakapasa ka o hindi. Ganun po ang pananampalataya. Dapat may gawa. Okay? So, paano po ba tayo maging handa, mga kapatid? Paano po tayo maging handa? Ito po yung pag-uusapan natin. Ha? Anong uri ng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay ngayon? What should be our lifestyle in the last days? Ha? Una,
Una mga kapatid, dapat maging seryoso tayo sa ating pananampalataya. At dapat magbantay tayo sa panalangin. Kasi minsan ginagawa nating biro ang ating pananampalataya. Tsaka lang tayo siguro luluhod minsan pag Sabado na. Ito po yung sekreto mga kapatid. First things first, pagkagising nyo po sa umaga, i-priority nyo po ang bugtong at buhay na Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bago mo gagawin ang iyong lahat na gagawin, kahit sobrang busy mo sa buong araw, ay dapat manalangin at magpasalamat ka muna sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi alam mo bakit? Yung buhay mo na nagising ka pa. Alam nyo kapatid, yung pagtulog mo, kalooban mo yan. Gusto mong matulog nakakatulog ka, tama. Pero yung pagising mo, hindi mo na kalooban yan. Kasi kung sasabihin mo, kalooban ko rin naman ang gumising, wala sanang natutulog na namamatay. Ito po ang gawin ninyo. Tuwing umaga, bago nyo gawin, ang dapat ninyong gawin ay manalangin. Tupiin ang inyong higaan at manalangin sa bugtong at buhay. Magpasalamat. Hindi yung hahanapin yung schedule nyo. Dito ka na lang Panginoon kasi busy ako ngayon. Hindi po ganun kapatid. At that time mga kapatid na kayo ang humingi sa bugtong at buhay na Diyos, ganun din ang gagawin sa inyong bugtong at buhay na Diyos. Sige lang, anak, dito ka lang sa las. Kasi lagi akong nasa las mo eh. Hindi po ganun. Manalangin kapatid. Kasi hindi mo alam sa buong araw anong gagawin mo. Pwede kang madisgrasya, hindi mo alam. Dapat manalangin po mga kapatid bago gumising. Okay? Yun ang sabi ng 1 Pedro 4:7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. So therefore, kailangan po natin ng malinaw na pag-iisip at pagpigil sa sarili upang ikaw ay manalangin. Mahirap manalangin kung ikaw ay may puot, galit, ngit-ngit, inggit sa iyong puso. Tama? Alam nyo, yung advice ko mga kapatid, kung ikaw ay may galit sa iyong kapwa, huwag kang manalangin. Alam nyo bakit? Nagiging masama yung panalangin mo. Sabihin mo, Panginoon, dapat magkasakit yan. Yung mga nang-aaway sa akin, dapat pangit na yung panalangin mo. Totoo ba? Dapat po mga kapatid, every time na gusto nyong gumanti sa mga nang-aapi, nang-uusig, nangungutya sa inyo, ay dapat po mga kapatid na lumuhod muna kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ipagdasal nyo, Panginoon, bigyan nyo po ng linaw ang pag-aking pag-iisip. Bugtong at buhay na Diyos. Kasi mahirap mga kapatid na magdasal ka na puno ka ng puot at galit. Ang panalangin mo hindi talaga didinggin ng bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo bakit? Kasi masama na yung panalangin nyo eh. Hindi na banal na espiritu yung naghari sa puso ninyo. So dapat lang na mahalin natin ang mga taong nangungutya, nangaapi, at nag-uusig sa atin. Okay? Time is ticking closer and closer. Papalapit na tayo sa wakas ng panahon. Nakikita nyo na mga kapatid, wag po tayong magbulag-bulagan sa nangyayari sa ating paligid. Kasi minsan hindi tayo naniniwala na sa huli ang pagsisisi. Tama ba? Wala namang pagsisisi na nauna eh. Ano ba yung buhay mo? Okay lang sa akin, Panginoon. Basta Sabado, nandyan ako sa'yo. Pero pag other day, pag Linggo hanggang Biyernes, busy ako. Wala akong time sa'yo. Sigurado ka bang mabubuhay ka ba sa loob ng 6 na araw? Alam nyo mga kapatid, ang sekreto dito, kung gusto ninyong mabuhay kayo araw-araw, dapat manalangin kayo sa bugtong at buhay na Diyos na yung benepisyo ay hindi para sa sarili ninyo, kundi para sa bugtong at buhay na Diyos. Buhayin mo ako bugtong at buhay na Diyos at ako'y magsisilbi sa'yo. Ibibigay ko ang aking buhay sa'yo. Ganon ang mga panalangin. Kung ano yung ikakalulahati ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang gagawin ninyo. We cannot afford to play around. Huwag po nating paglaruan ang oras mga kapatid. Dapat yung oras mga kapatid, ibigay natin sa bugtong at buhay. There are 24 hours a day. Okay? Pag-usapan natin. Merong 24 oras sa loob ng isang araw. 8 oras para matulog ka. 8 oras para magtrabaho ka. Nasaan na yung ibang 8 oras? Kasi 8 oras lang yung trabaho eh. 8 oras, may time ka matulog. Nasaan na yung 8 oras ninyo? Wala, busy kasi Facebook.
scroll, hanggang naubos ang 8 oras. Tama ba? Maraming fake news ang kumakalat, naniniwala agad. Ha? Alam niyo mga kapatid, bigyan niyo ng oras ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ha? Kasi naghahangad po tayo ng banal na espiritu, pero yung espiritu po natin, hindi natin pinapakain ng banal na kasulatan. Ha? Dapat po mga kapatid, yung 8 oras na nililibre sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, kahit mga 2 oras yan, ibigay mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kailangan po ng pagkain natin. Alam mo, kung sa material mga kapatid, kung wala tayong pagkain, namamayat ba tayo? Hindi. Ganun po ang nangyayari sa ating espiritu. Pag hindi mo yan pinapakain ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos, namamayat na po yung mga espiritu ninyo. Ha? Ha? Importante po na pakainin. Sabi po ng Efeso, chapter 5, verse 15 to 16. Efeso, chapter 5, verse 15 to 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ano sinabi? Ha? Dapat mag-ingat tayo mga kapatid, looking carefully at our spiritual walk. Tayo ay lumalakad sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ingatan po natin. Ha? Bakit? Dapat po mga kapatid, suriin po natin ang bawat kilos natin, ang ating pag-iisip at ang pag-uugali kung ito ba ay proportion sa ating pananampalataya. Ang ibig sabihin, kung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na mahalin mo ang bugtong at buhay sa iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa. Ha? Hindi yung mahal ko lang ang Panginoon. Bahala na kayo dyan. Hindi po yan. Ha? Yun po ang paglalakad na may karunungan. Kasi ang karunungan po, binibigay po ito ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ay yung mga mangmang mga kapatid, alam nyo yung paglalakad ng mga mangmang? May galit, puot, ngit-ngit, inggit sa puso. Yun ang mga paglalakad ng mangmang. Kasi mahal lang nila ang bugtong at buhay na Diyos, pero kinapupuutan nila ang kanilang kapwa. Pero yung mga matatalino mga kapatid, mayroon yung banal na espiritu. Ha? Yung banal na espiritu yung naghari sa bawat puso. Kasi alam nyo bakit? Ha? Dahil ito po ang magtuturo sa atin kung paano natin mahalin ang ating kapwa, ang ating mga kaaway. Ha? Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat po maging vigilante tayo. Dapat magbantay tayo mga kapatid sa ating spiritual journey. Ano sinabi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos? Ang salita mo ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So ibig sabihin, kung wala kang salita ng bugtong at buhay na Diyos, madilim ang iyong landas. So ibig sabihin, importante na magbasa ka. Ha? Kahit na mag-memory verse ka lang dyan mga kapatid, kasi darating ang panahon, Amos 8:11 to 12, ay ipapadala ang gutom. Hindi gutom sa material, kundi gutom sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. So paano yan pag wala kang memory verse? Paano yan pag wala kang naalala ng mga bersikulo? Lagi na lang tayo magsasabi ng amen. Puro na lang amen. Ha? Sabihin natin na, datapwat, hanapin, pastor. Yan lang lagi. Anong binabato ng ating kaaway? Alam nyo, kumpleto ng bersikulo ang bugtong at buhay ni Diyos. Sa panahon na tuksuhin siya ni Satanas, anong sabi niya? Gawin mong tinapay ang bato. Nasusulat. Sabi ng bugtong at buhay niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. O may pambato ang bugtong at buhay na Diyos. Ano pa? Nakita mo yung mga kaharian? Ibigay ko yan sa iyo. Lumuhod ka lang sa akin. Ha? May pambato na salita ang bugtong at buhay na Diyos. Ikaw, pagdating ng panahon, kung may gutom na iparating ang bugtong at buhay na Diyos, Amos 8:11-12, ang sabihin mo, sabihin sa iyo ni Satanas na, hindi na araw na Sabado ay Pangilin, linggo na. Sabihin mo, Amen. Ganun lang. Nakalimutan mo, wag niyo pong kalimutan ang Exodo 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa 6 na araw, mga kapatid, nilikha ng bugtong at buhay niya ang lahat ng mga bagay at nagpahinga siya sa 7 na araw at pinabanal niya ito. Okay? Huwag niyong kalimutan yan. Kasi sa huling kapanahunan,
mawawala na po ang mga Biblia. Yun po ang propesiya. At hindi mo pwedeng pigilan ang propesiya. Kasi pag pinigilan mo ang propesiya, katulad ni Pedro, na pinigilan niya ang pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Pedro? Umalis ka, Satanas. So hindi mo pwedeng pigilan ang propesiya ng bugtong at buhay na Diyos. So ngayon pa lang mga kapatid, mayroon pang panahon, paunti na lang ang panahon, magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Okay? Ano po ba ang dapat nating gawin mga kapatid nitong huling kapanahunan? Una po, dapat may focus tayo. Ha? May focus tayo sa bugtong at buhay ng Diyos. Kasi itong panahon na ito, maraming distraction. Lalo na pag araw ng Sabado, marami talagang distraction. Ha? Dinidistract po tayo. Tinutukso po tayo ni Satanas sa araw ng Sabado. Alam niyo bakit mga kapatid? Ha? Dati, ang first love mo, ang bugtong at buhay na Diyos. Sobrang aga mo pumunta ng simbahan. Sa katagalan na, nagsawa ka na. Ang ginagawa mo, saglit ka na lang sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dapat po, mga kapatid, dapat laging mainit. Kung sa kanta pa, lalong tumatamis habang tumatagal. Ha? Lalo dapat tayong tumatamis. Kasi yung first love natin ang bugtong at buhay na Diyos, pero ito si Satan, maraming distraction na binibigay sa atin mga kapatid para masira yung pananampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos at para ilayo tayo sa bugtong at buhay na Diyos, nagbibigay siya. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Ito, nakikita mo to lahat, ibibigay ko to sa'yo, lumuhod ka lang sa akin. Yun ang sabi ni Satanas. Ha? Pero ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, kailangan po na i-clear out po natin yung mga isip natin at magbantay sa panalangin. Pangalawa, magbantay sa panalangin. Now is the time to be more prayerful than ever before. Ibig sabihin, kung ikaw ay nanalangin twice a day, dati, buhay pa si Pastor Lahi, ngayon na wala na si Pastor Lahi, ngayon na sa huling kapanahunan na tayo, ay manalangin po kayo na 6 times a day. Araw-araw, pagkaalis nyo sa bahay ninyo, manalangin po kayo mga kapatid. Ha? Araw-araw po mga kapatid, oras-oras. Hindi rin po yung, uy, alas 12 na, luluhod na ako, tapos maraming taong nakakita. Hindi po ganon. Ha? Kahit po sa inyong isipan, ay manalangin po kayo. Ha? Hindi yung nagpapakita din kayo sa mga tao na uy, Diyos nun. Maka Diyos. Ha? Hindi po ganon kasi ang tinuro po sa atin, may prayer room. Diba? Dapat magtago ka para manalangin ka sa bugtong at buhay na Diyos. Araw-araw po, oras-oras po, kayo po ay manalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi oras-oras maraming namamatay. Minu-minuto maraming namamatay. Yan ang totoo. Pasalamat kayo sa bugtong at buhay na Diyos na hanggang ngayon mga kapatid, nagkakita-kita pa rin tayo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Anong sabi ng Matthew 26:41? Matthew 26 verse 41. Ang sabi po ng bugtong at buhay na Diyos, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ha? Magbantay at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ha? Bakit ba? Kasi po may spiritual battle po tayo ngayon. Ang away po natin, hindi po sa laman, kundi sa espiritu. Ha? Itong talata po na ito mga kapatid, nagpapaalala po ito sa atin mga kapatid na ang ating spiritual na labanan na nagaganap sa ating paligid. Ha? May kaaway ka sa Facebook, hindi yung tao yung kaaway mo, kundi si Satan na gumagamit sa tao na yan. Ha? Huwag kang magalit sa tao na yan. Ginagamit lang din kasi yan. Ha? Isa pa mga kapatid, minsan, willing ang ating mga espiritu pero mahina ang ating laman. Alam mo, alas 12 ng gabi, nagpapa-alarm ako kapatid. Pagpa-alarm ko, alas 12 ng gabi, maingay. Ang ginagawa ko, sarap manalangin pero papatayin ko lang yung alarm, nakatulog ulit. Kasi nga, gusto ng espiritu willing pero yung laman is weak. Mahina. Yun ang nagiging problema. Alam niyo po ang importansya ng panalangin? Ha? Dito lang po ipinakita mga kapatid sa bersikulo na binasa natin kanina kung gaano po kaimportante ang manalangin ka mga kapatid. Alam nyo bakit? Kasi nakakatulong po ito na madaig po ninyo ang inyong mga kahinaan ng laman. It will help you overcome the flesh.
Naalala niyo po sa panahon na nagdasal ang bugtong at buhay na Diyos sa Garden of Gethsemane? Nung gabi na bago siya ipinako sa kalbaryo ng cross, nanalangin siya, kasama niya si Pedro, si Juan at si Santiago. Habang nanalangin ang bugtong at buhay na Diyos, nagdasal siya doon, mga kapatid, na sabi niya, Ama, maaari bang ipalayo mo sa akin yung kupa? Yung mga kapighatian na kanyang daranasin, mga kapatid. Tapos binalikan niya yung 3 disipulo niya, nakatulog. Alam niyo ba anong oras na nalangin ang bugtong at buhay na Diyos? 12:00 ng gabi. Alas 12 ng gabi, mga kapatid. So pagbalik niya sa 3 disipulo niya, nakatulog. Anong sinabi niya kay Pedro? Sabi niya, kung gayon, hindi ka ba makapuyat na kasama ko ng 1 oras? Kahit 1 oras lang ni-request ng bugtong at buhay sa mga disipulo niya. So, pagkasabi niya, bumalik na naman siya para manalangin. Pagbalik na naman niya, nakatulog na naman ulit. Kasi nga, gusto man ng Espiritu, pero mahina yung laman. So, if you are praying now, kung ikaw ay nagdadasal ngayon, sabihin mo, ako, mahilig naman talaga akong magdasal. Ilang beses po ba kayo nagdadasal sa isang araw? Tama po yun, nanay. Hindi ka lang magdadasal pag umaga, okay na na. Parang sa Bisaya pa, lampurnas na na, Ginoo. Bantayan mo na ako buong araw kasi nagdasal ako. Hindi po ganun. Yung pagdadasal po natin sa umaga, pagpapasalamat po yun. Pagpapasalamat na ikaw ay nabuhay pa. Iba yung prayer mo na ikaw ay protektahan ng bugtong at buhay sa buong araw. Iba din yun. Iba din yun. At saka yung pagtulog mo, bago ka matulog, magdasal ka, iba din yun. Pagpapasalamat din yun sa buong araw na ikaw ay ginabayan ng bugtong at buhay na Diyos. Iba't iba po yung prayer. Ganun po, iba pa yung panalangin sa pagkain. Ganun po, mga kapatid. Paglabas ng bahay, manalangin. Oras-oras. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya sabi ko nga kay Pastor Ray, nagtanong ako, sabi ko, mahal, pag itong tao ba na ito ay makasalanan, pag namatay siya, maliligtas ba siya? Sabi niya, depende, mahal. Paanong depende? Kung yan ay nakahingi ng tawad sa bugtong at buhay na Diyos bago mawala yan, automatic yan, mga kapatid, na kahit gaano pa kapula ng kasalanan ay paputiin ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun po ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ganun po. Kaya po, sinasabi natin na wala po tayong karapatan na manghusga sa ating kapwa. Kasi wala pong ibang nakakaalam sa ating iniisip at sa ating puso. Wala pong ibang nakakaalam kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang. Sinasabi mo yan, makasalanan yan. Paano pag nagsisi yan? Paano yan? Kasi hindi mo alam ang puso niyan. Ang sinabi lang ng bugtong at buhay na Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa higit pa sa iyong buhay. Yan lang ang sundin mo. Wag na natin tingnan yung hindi inutos sa atin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sinabi niya, mahalin mo ang bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo yung kapwa, yun lang na kautusan, sundin mo. Sundin mo yung kautusan ng bugtong at buhay, yung 10 utos, wag ka na, kung nasunod mo na, good. Antayin mo na lang yung reward ng bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Pero sa time na ikaw ay manghusga sa iyong kapwa, very bad. Alam mo bakit? Mapupunta ka na sana ng langit. Ang problema, dahil nanghusga ka, sabi nga ng Lucas, huwag kang manghusga nang hindi ka husgahan ng bugtong at buhay na Diyos. Tama ba? Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, that prayer is power. Ang panalangin ay kapangyarihan. Sino bang mga gapi kay Satanas? Walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Panalangin. Pag ikaw ay nanalangin, matatagumpayan mo, mga kapatid, yung kahinaan ng iyong laman. Tama? Una nating gawin, mga kapatid, manalangin tayo bago tayo magplano. Hindi yung plano muna bago panalangin. Kasi sablay po tayo dyan, mga kapatid. Alam nyo bakit? Ganito kasi, ang ginagawa minsan natin, nagplano muna tayo, tsaka tayo manalangin. Mali yun. Okay? Mali yun. Ang una nating gawin, manalangin muna tayo bago tayo magplano. Para magawa natin ang dapat nating gawin. Kasi minsan, Panginoon, ito yung plano ko. Sabihin ng bugtong at buhay na Diyos, sige, plano mo lang naman yan, sa'yo na yan. Diba? Alam niyo, mga kapatid, manalangin muna bago magplano. At ang dulo ng panalangin ninyo, ang kalooban mo ang masusunod. Bugtong at buhay, hindi sa akin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos.
Ano po ba ang sinabi ng 2 Timoteo 3 verse 1? But mark this, ngunit tandaan mo ito, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, magkakaroon ng kakilakilabot na mga panahon sa mga huling araw. Kung kakilakilabot, hindi mo talaga ma-explain to, Pastor Arman. Kakilakilabot nakapanindig balahibo. Ha? Kasi alam nyo bakit mga kapatid? Itong huling kapanahunan, alam na ni Satanas na malapit na ang kanyang wakas. Tama? Kasi ang sinabi ng Matthew 24:14, anong sinabi ng Matthew 24:14? Ipangaral ang ebanghelyo ng bugtong at buhay patungkol sa kaharian at katapusan ng panahon ay darating na. So, alam ni Satanas na malapit na ang kanyang katapusan. Tama? So, ano bang ginawa ni Satanas ngayon mga kapatid? He will double all his efforts. Para patayin, para magnakaw, at para gibain ang pananampalataya ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Gagawin niya ang lahat. 24/7 po si Satanas ay gumagalaw tayo, nakakatulog pa tayo. Pero Satanas, wala nang tigil ngayon. Alam niya kasi malapit na ang kanyang katapusan. Alam niya. Kung gaano po si Satanas, mga kapatid, nag-double time, ganun din po sana tayo. Double time, double time. Double time po tayo sa paghahanda sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Nasa huling kapanahunan na tayo at maraming manglilinlang sa inyo. Bago ako, doon ko yung mensahe sa Karamay. Yung patungkol sa Sabado at Linggo. Darating ang panahong mapanganib, mga kapatid. Ano ba yung example ninyo sa mapanganib? Siguro pag napunta ka na sa yungib ng mga leon, pastor, mapanganib na talaga yan. No? Siguro pag tinurture ka na, kapatid, kung Sabado ka ba o Linggo, mapanganib na talaga yan. Tama ba? Pero ngayon, wala pa, sister. Medyo mahaba pa siguro to kasi mainit Ganon din ang sinabi ng mga tao sa panahon ni Noe. Na si Noe may sayad. Alam nyo bakit? Doon siya nagtayo ng arka sa taas ng bundok. Si Noe may sayad. Hindi iniwala sa paghahanda yung mga tao. Ang nangyari, pinadala ang baha. Kasi kakagawan lang din naman ng tao, pula yung palo. Di ba? Tama? Ganon din ang mga tao ngayon. Kaya sinabi ng banal na kasulatan na ang panahon ni Noe ay parang panahon ngayon. Bakit? Kampante ang mga tao. Kumpiyansa. Hindi pa, mainit pa sister, wala pang anggira. Matagal na yan, dinidinig namin na yung China nandyan, hayaan mo lang yung China. Nagiging kampante na tayo. Yun ang gusto ni Satanas. Yun ang gusto ni Satanas na maging kampante ka sa iyong pananampalataya. Sabihin ng iba, sabi babalik na ang bugtong at buhay ni Diyos. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kampante na nga kapatid. Yun ang gustong itanim ni Satanas sa inyo. Dapat mga kapatid, nagbabago yung pag-iisip natin na alam natin na malapit na ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. So ibig sabihin, kailangan mo lang magdoble. Doble sa panalangin, doble sa paghahanda, doblehin mo na lahat. We need to pray more. Manalangin ka pa. Kung manalangin ka na 1 beses, gawin mong 10 beses sa isang araw. Para malagpasan po natin ang lahat, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Anong sabi ng 1 Pedro, chapter 4, verse 17 to 18? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagsimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Saan mag-uumpisa ang paghuhukom ng bugtong at buhay na Diyos? Saan? Mismo dito sa kanyang bahay. Ibig sabihin sa atin po, mga kapatid, kung kayo ay naniniwala at nanampalataya na itong daladala ni Father Lahi at Pastor Lahi, itong talagang katotohanan, dito mag-uumpisa ang paghuhukom. Dito po mag-uumpisa, mga kapatid. Ibig bang sabihin, pag nahusgahan na ba ako ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, wala na ba akong kaligtasan? Ang ibig lang pong sabihin dito, mga kapatid, ang ibig pong sabihin ay nire-refine po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ano po yung refinement? Alam mo yung asukal na maninipis, ay yung sobrang pino, puti? Ganun po ang ginagawa ng bugtong at buhay na Diyos sa atin. Sa ano pamamagitan ng mga pagsubok, kapighatian. Para po ang pananampalataya natin ay mas lalo pang tumibay. Ibig sabihin,
Mayroon talaga mga taong aalipusta sa'yo, mangungutya sa'yo, uusig sa'yo. Para dito makita mga kapatid kung kayo ba ay tatagal o kayo ba ay susurrender na lang. Ha? Dito po yan mag-uumpisa mga kapatid. So pangalawa, dapat po na ipakita natin ang bunga ng banal na espiritu. Anong sabi ng 1 Pedro chapter 4 verse 8? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Above all, love each other deeply because love cover over a multitude of sins. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam nyo ba ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Tayo po ay makasalanan. Ha? Anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Bumaba siya dito sa limbutang ito sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Nagkatawang tao mga kapatid. Ha? Nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa kalbaryo ng krus para tayo ay maligtas. Saan tayo maligtas? Sa ating kasalanan, dahil po yan sa pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin mga kapatid. Kaya sinabi po na ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Dahil po sa pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, mga kapatid, niligtas tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Dahil po yan sa pag-ibig at grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Ano po ba yung bunga ng banal na espiritu? Galatia 5:22-23. Ha? Ano ang bunga ng banal na espiritu? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Tanungin ko po kayo mga kapatid, meron na po ba tayong pagpipigil sa sarili? Pag once may nanguusig sa'yo, nangungutya sa'yo, sabihin mo na, God bless you kapatid. Meron na ba tayo ng ganyan? Ha? O baka, kung may nakaaway ka, sabihin mo, last ka na lang. Isa na lang. Pag hindi talaga nakapigil tong kamao ko, masuntok pa kita. Ha? Baka ganun po ang ginagawa natin mga kapatid. Ano nga yung bunga ng banal na espiritu? Pag-ibig. Ha? Pag-ibig, kagalakan. Ano pa? Kapayapaan. Okay? Pagtitiis. Kung mayroong nangungutya sa inyo, mayroong nangaalipusta sa inyo, mayroong nanguusig sa inyo, mayroon na po kayong pagtitiis. Dahil po ang banal na espiritu ay naninirahan na sa inyong puso. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, tanungin ko kayo mga kapatid, kayo mismo sa inyong mga sarili, malalaman nyo yan. Ha? Tingnan nyo si Nanay Bilya. Kahit walang bigas, ang bigas niya, binibigay na lang niya sa kanyang kapitbahay. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat mayroong pag-ibig mga kapatid. Dahil mahirap po mga kapatid. Ha? Mahirap po pag walang pag-ibig. Ibig sabihin, magulo ang sanlibutan. Alam nyo bakit? Maraming nagpapatayan. Kasi wala ng pag-ibig eh. Pero dapat ang pag-ibig may respeto. Kasi pag wala kang respeto, ibig sabihin wala kang pag-ibig. Ha? Ano din po ba yung bunga ng masamang espiritu? Fruit of darkness. Ano po ba? 2 Timoteo chapter 3 verse 2 to 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung fruit of darkness. Kung mayroong bunga ang banal na espiritu, may bunga din ang masamang espiritu. Okay, ano to? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Ang bunga ng banal na espiritu mga kapatid, pag-ibig, pagtitiis, kagalakan, kapayapaan. Ano ang bunga ng masamang espiritu? Walang pagpipigil sa sarili, walang pag-ibig. Yan po ang gawain ni Satanas. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos, nagtagumpay siya dahil sa kanyang
pagpapakumbaba, pagtitiis, at pag-ibig. Sa anong paraan? Nung ipinako ba sa Kalbaryo ng cross ang bugtong at buhay na Diyos, gumanti ba siya mga kapatid? Sumagot ba siya sa mga nang alipusta sa Kanya? Sinabi ba niya na, lagot kayo sa akin ha? Ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Bagkus, anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi nanlaban ang bugtong at buhay na Diyos sa panahon na nagkatawang tao siya? Alam niyo bakit? Ha? Kasi po mga kapatid, naalala niyo po si Lucifer doon sa langit? Lucifer ba siya that time? Nagrebelde. Ayaw pala ng Panginoon sa mga taong rebelde, Pastor Arman? Ha? Hindi niya sinasamahan yung mga taong rebelde. Ha? Kasi ganun ang gawain ni Satanas sa kanya. So, nang panahon na nagrebelde si Satan, mga kapatid, tinapon siya dito sa lupa. 1/3 ng mga banal na mga anghel na dala niya. Tama? Iyon yung 144,000. 1/3 ng mga banal na mga anghel. So, anong nangyari mga kapatid? At that time na nagkatawang tao ang bugtong at buhay na Diyos, sa pinakamababang uri ng pamumuhay, hindi talaga siya nanlaban dahil yung mga anghel na naiwan doon sa langit ay nag-o-observe lang po sa bugtong at buhay na Diyos kasi maraming paninira si Satanas sa kanya. Maraming paninira si Lucifer sa kanya. So, ang ginawa ng bugtong at buhay, hindi talaga siya nanlaban. Kasi kung nanlaban ang bugtong at buhay na Diyos, sasabihin ng mga banal na anghel doon sa langit na nag-o-observe. Hindi din ito galing sa akin, galing to kay Pastor Lahi. Kung nanlaban ang bugtong at buhay na Diyos, sasabihin ng mga anghel, totoo pala ang sinabi ni Satanas. Masama pala ang Panginoon. So, kaya hindi nanlaban ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya, ang nangyari mga kapatid, galit na galit ang mga banal na mga anghel kay Satanas. Ha? Gusto nang bumaba ng mga anghel para patayin si Satanas. Pero pinigilan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo bakit? Dahil ang propesiya kailangan siyang maipako para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung hindi naipako ang bugtong at buhay na Diyos, hanggang ngayon mga kapatid, wala tayong kaligtasan. May kasalanan pa rin tayo mga kapatid. Kaya kailangan gawin ang bugtong at buhay na Diyos para sa ating lahat. Dahil po yan sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya wala po tayong karapatan na husgahan ang bawat isa. Dahil yung hinusgahan mo, isa din yan sa niligtas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng Krus. Wala kang karapatan. Sabihin mo na, hindi na pwede, impyerno na yan. Wala pong kahit isa sa atin ang pwedeng manghusga sa ating kapwa. Dahil hindi ikaw ang nagpapako sa Kalbaryo ng Krus. Kundi ang bugtong at buhay. Hayaan mo ang bugtong at buhay na Diyos ang manghumusga sa bawat isa sa atin. Dahil po ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po yung pagiging ikaw, kundi ang kalooban mo, ang puso mo ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So isang umaga mga kapatid, nung naglalakad ang bugtong at buhay na Diyos, nakakita po siya ng fig tree. Ang fig tree po ay puno ng igos. Mayroong puno ba ng igos dito? Wala, kasi Israel lang yan eh. Puno ng igos mga kapatid. Nakakita po siya ng fig tree, gutom siya. Naglakad-lakad ang bugtong at buhay. Nakakita siya ng fig tree na maraming dahon. So pag maraming dahon, ibig sabihin may maraming bunga. So, nilapitan ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Nung pagpunta niya, dahon lang marami pero walang bunga. So anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos sa fig tree? Anong sinabi niya? Sinumpa niya. Ang sinabi niya, may you never bear fruit again. Naway hindi ka na muling magbunga. Anong nangyari sa fig tree? Matthew 21 verse 18 to 19. Anong nangyari sa fig tree? Natuyo at namatay. Pag ikaw ay hindi namunga, mga kapatid, ang gagawin sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos, itatabi ka na. Yun ang sabi ng Juan 15, verse 8, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sa ganito'y lumulahati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y maging aking mga alagad. So ano ibig sabihin mga kapatid? So ano ba yung basis o ano yung simbolo na tayo ay alagad tayo ng bugtong at buhay sa pamamagitan ng bunga? So ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos nung nawala si Pastor Lahi, mga kapatid, akala ko hindi na mamunga, Pastor Nestor. Akala ko tapos na. Akala ko tayo-tayo na lang ang maliligtas. Akala ko lang pala yun.
Hindi yun ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit na po wala na si Pastor Lahi, nakita nyo po sa Facebook, ang dami ng nagpabautismo dahil tinawag po ng bugtong at buhay na Diyos. At itong kaharian na iniwan ni Pastor Lahi, mga kapatid, sa maniwala kayo't sa hindi, itong maliit ninyo na lingkod, mga kapatid, na pinagpatuloy ko lang naman. Wala naman akong binago. Wala akong binago, pinagpatuloy ko lang naman po. So, ibig sabihin, mga kapatid, dito lang pinakita ng bugtong at buhay na Diyos na itong kaharian na iwan ni Pastor Lahi dito sa inyong maliit na lingkod ay patuloy na namumunga. Ibig sabihin na ang bugtong at buhay na Diyos ay nandito kasama natin. The same today, mga kapatid. Marami akong narinig na magpapabautismo today. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ibig sabihin, ang kaharian na iniwan ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang sugo, Pastor Lahi, na pinagpatuloy na inyong maliit na lingkod ngayon, ay patuloy na namumunga. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? At gayon kayo'y magiging aking mga alagad sa pamamagitan ng bunga. Kung walang bunga, magduda ka na. Ibig sabihin, sinumpa na ng bugtong at buhay na Diyos yan. Na minsan akala natin, sinamahan pa tayo ng bugtong at buhay na Diyos. So now is the time, mga kapatid, na ipakita po natin ang bunga ng banal na Espiritu. Kung may, ganito kung mayroong bunga sa banal na Espiritu, espiritual na bunga, mayroon din pong bunga sa material. Yun po yung baptism. Ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan, pagpipigil sa sarili. Yan po yung bunga ng banal na Espiritu. Itong bunga na pinag-uusapan ng bugtong at buhay na Diyos sa Juan 15 verse 8, ito po yung bunga na mayroong nagpabautismo. Okay? Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So in the last days, mga kapatid, kung ang mga tao ay papakita nila ang bunga ng masamang espiritu, tayo po na mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, ay ipakita po natin ang bunga ng banal na espiritu. Kung maraming nangungutya sa inyo, maraming nag-uusig sa inyo, maraming nagbibintang sa inyo, mga kapatid, ipakita po ninyo ang bunga ng banal na espiritu. Kung ayaw nila sa inyo, magpasalamat po kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, kasama mo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi dahil sa bugtong at buhay na Diyos, ang mga tao ay galit sa inyo. Magagalit sa inyo dahil ayaw ng kadiliman ng kaliwanagan. Ibig sabihin lang, mga kapatid, Sister Dol, sa panahon na nag-ikot-ikot ako dito, Pastor Arman, okay pa ang kaharian? Wala pang kaguluhan? Tama? Habang nag-iikot-ikot ako dito, wala kay ibang narinig sa kundi encouragement. Sa bawat pananampalataya, ini-encourage ko kayo dahil alam ko, mga kapatid, simula nung nawala si Pastor Lahi, ay nangihina ang bawat isa. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, pamgitan ng banal na Espiritu, wala ako ibang mensahe kundi ang pagbuhay ng bawat pananampalataya sa bawat isa. Tapos pag uwi mo doon sa Mindanao, nakapetisyon ka na para paalisin. Alam niyo, mga kapatid, minsan nakapanghina ng loob. Kasi wala kang ibang hinangad kundi ipagpatuloy lang ang nasimula ni Pastor Lahi. Wala kang ibang hinangad kundi alagaan ang mga naiwan ni Pastor Lahi. Wala akong ibang hinangad, wala akong binago, wala lahat. Pinagpatuloy lang po ng inyong maliit na lingkod ang gawain ni Pastor Lahi. Pero ayaw ni Satanas ng ganun. Kaya gagawa ng paraan si Satanas para masira ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Ayaw namin yan kasi babae. From Genesis to Revelation, mga kapatid, sa lumang tipan, ginamit niya sino? Deborah. So, ibig sabihin, iba ba ang Diyos natin sa lumang tipan? Ano sinabi ng prayer ni Father Lahi? Siya ang Diyos noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. So, kung gumamit ang bugtong at buhay na Diyos ng babae noon, questionin ba natin ang bugtong at buhay na Diyos? Wala po tayong karapatan na questionin. Kung gusto iligtas ang bugtong at buhay na Diyos, kung sino man ang gusto niya iligtas, wala po tayong karapatan na questionin ang bugtong at buhay na Diyos. Sino po ba tayo, mga kapatid? Who are we to question God?
Sino po ba tayo para questionin natin kung ano ang gustong gawin ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Tayo ay mga nilikha lamang ng bugtong at buhay. Wala pong, kung sa ano pa yan, walang makakahigit sa Panginoon. Hindi nga nakahigit si Satanas tayo pa. Ha? So kung ano ang gamitin ng bugtong at buhay na Diyos, Joel 2:28, na sa huling kapanahunan, ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Mababae ka man, malalaki ka man, mabata ka man, mamatanda ka man. Ha? Hindi mo pwedeng kalabanin. Tama yan, Pastor Rumbay. Hindi mo pwedeng kalabanin ang bugtong at buhay na Diyos. Sino ka ba? Kung kunin ang bugtong at buhay na Diyos ang buhay mo, may magagawa ka ba? So, wag po natin questionin. Ha? Kung gagamit siya ng bata, si David nga, ilang taon ba siyang ginamit ng bugtong at buhay? 15 years old. So, questionin natin, bakit bata yung inutusan? Bakit babae? Huwag nyo naman malitiin babae. Kasi kayong mga lalaki, hindi kayo lalabas kung walang babae. Ha? Huwag nyo maliitin ang mga babae, mga kapatid. Ha? Kasi, isang sigaw lang ng mga babae, takot na ang mga lalaki. Tama? Tawa tuloy mga babae. Ha? Di, ang punto ko lang dito, ang pinakapunto ko dito, ha? Ang pinakapunto ko po dito, mga kapatid, wala po tayong karapatan na questionin ang bugtong at buhay na Diyos kung sino ang kanyang gagamitin nitong huling kapanahunan. Wala po. Tanggalin po natin sa ating isipan na bakit po babae, Panginoon, huwag po tayo mag-question. Ha? Dapat po kayong magalit sa akin kung iba na po yung mensahe ko. Kung tinuruan ko na po kayo na yung Sabado ay nilipat ko ng Linggo, magalit na po kayo sa akin. Sumpain nyo na po ako. Pero kung pinagpatuloy ko lang po ang gawain ni Pastor Lahi bilang kabiyak ng sugo, mga kapatid, sinabi niya sa akin, ipaglaban ko kayong lahat. Pero hindi ko kayo kayang ipaglaban kung hindi rin kayo lalaban. Ha? Hindi man pwede yan, kapatid, na ako lang tatayo dito. O tayo na. Hindi, ikaw lang. Dito lang kami. Atras kami. Hindi pwede ganun. Ha? Maindigan tayo kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Alam ko sa sarili ko na ang bugtong at buhay na Diyos kasama ko. Ha? So nitong mga huling kapanahunan, ang pag-ibig ng karamihan ay manlalamig. Tama? Dati yung first love mo, ang bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, wala na. Kayo lang muna, sister. Brother, kayo lang muna. Ha? Anong sabi ng Juan 13, verse 35? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa ganito'y magkilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So paano po malaman na tayo ay mga alagad ng bugtong at buhay na Diyos? Kung tayo ay may totoong pag-ibig, ha? Kasi may mga peke na pag-ibig. Sinasabi ko, mahal kita, kapatid. Pero pagkatalikod mo, siniraan mo na. Ha? Totoong pag-ibig ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Pero alam nyo, gusto ko dito sa Palawan. Sa totoo lang. Ha? Acknowledge ko lang. Ang gusto ko dito sa Palawan, yung pag-ibig nyo, pag nagmahal talaga tong taga Palawin nyo, Palawan, ay totoo talaga. Walang halong gitna-gitna kami. Totoo talaga, pag nagmahal, binibigay talaga, suporta talaga. Palakpakan po natin. Maraming salamat. Ha? Hindi nagkamali si Pastor Lahi na dito sa nanirahan sa Palawan sa huli-huli ng kanyang buhay. Ha? Kasi hindi po ako tumawag sa Palawan during that time. Nung nagkagulo doon sa Mindanao, wala akong tinawagan dito. Alam ni Elder Jason yan, Pastor Nestor yan, wala akong tinawagan. Mother Bing, hindi ako tumawag sa kanila. Alam nyo bakit? Depressed ako, mga kapatid. Kasi wala lang naman ako ibang hinangad, kundi ang mapagpatuloy ang gawain ni Pastor Lahi. Na-depress ako. Umabot sa punto na give up na ako, Panginoon. Kasi kalaban mo pa naman lahat. Pero hindi naman pala lahat. Kasi alam nyo bakit? Mayroon talagang mga hinirang ang bugtong at mga pinili. Kaya sinabi ko nga, huwag nyong tawagan ang taga-Palawan. Hayaan nyo silang mag-decide. Kasi binigyan tayo ng kalayaan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang sinabi ng taga-Palawan, totoo lang. Nito, kahit si Mother Big, Sister Dolls, ang sinabi ng mga taga-Palawan, ay hindi pwede yan. Na ganyanin nila ang asawa ni Pastor Lahi. Palakpakan natin, mga kapatid.
Ha? Ayun na, naiiyak tuloy ako. Ayoko umiyak eh. Pero naiiyak ako. Napasalamat lang ako, na-appreciate ko lang talaga kayo dito. Na kayo yung mga nakasama ko sa huling mga sandali ni Pastor Lahi. Dito niya sinelebrate yung Father Lahi na birthday. Buti pa kayo na bago lang kayo, naintindihan nyo ang nangyayari sa kaharian. Buti pa kayo mga kapatid. Kaya maraming nauna na nahuli at maraming nahuli na. So parang sa tingin ko, parang sa inyo yata yung propesiya na to eh. Kasi huli na kayo nakapasok eh. Alam niyo bakit? Bago lang kayo nakapasok sa kaharian. Bago lang. Anong year, Mother Bing? Pandemic. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyo kahit man hindi kayo nakarinig sa akin na medyo naguguluhan kayo nung time na yun. Kasi hindi talaga ako tumawag sa inyo kasi ayoko pong lituhin ang inyong mga isipan. Ayoko lituhin yung mga pananampalataya ninyo. Basta, umalis ako dito sa Palawan na okay tayong lahat. Na wala, hindi kayo nagulo dito. Pero nung time na hindi ako tumawag, sabi ko nga na hayaan ko ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang magdala ng mga kingdom citizen dito na sumama sa akin. Ha? Hinayaan ko lang ang bugtong at buhay na Diyos. Ano lang, nanalangin lang ako mga kapatid. Yun lang ang ginawa ko. Sa time na nagkagulo mga kapatid, nanalangin lang talaga ako sa bugtong at buhay. Hindi kayo nakarinig sa akin. Kasi ayaw kong malito kayo. Ayaw ko na sumama lang kayo sa akin dahil siniraan ko yung kabila. Ayaw ko ng ganun. Kaya hinayaan ko kayong magdesisyon. Hinayaan ko kayong lahat mga kapatid. Hinayaan ko na ang banal na espiritu ang magpapaintindi sa inyo, hindi ako. Kasi kung ako magsasabi mga kapatid, maaring magkamali pa ako. Alam nyo bakit? Kasi makakapagsabi ako ng hindi maganda sa kabila. Kasi nagsisiraan na eh. Pero naalala ko every time na gusto kong gumanti. Every time na gusto kong gumanti mga kapatid, naalala ko lang lagi ang bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Naalala ko po mga kapatid, na dinuraan na siya, sinampal siya, pinako pa siya sa kalbaryo ng krus, pero hindi gumanti ang bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang lagi kong naalala. Ha? Ito po yung babala sa huling kapanahunan, Matthew 24:24. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpakita ng mga dakilang tanda at ang mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. So ano po bang ibig sabihin ng talata na ito mga kapatid? Kahit na ang mga hinirang ay madadala pa. Ha? Alam niyo bakit? Kasi itong mga bulaang propeta, mga may basbas to. Kaya tinawag siyang propeta kasi nabasbasan to. Kung sa Bisaya pa, nadihugan. Ha? So ibig sabihin, itong mga bulaang propeta na magsilabasan sa huling kapanahonan, ay may basbas po ito. Nabasbasan. Nalagyan ng ulo ng banal na langis yung mga ulo nila. So manag-ingat po kayo mga kapatid. Tandaan nyo, taga Palawan. Ha? Malayo man kayo sa Mindanao. Madali na lang kasi may aeroplano. Mag-ingat kayo kung may darating sa inyo na akala nyo tupa pero lobo pala ang lobo. Mag-ingat kayo. Tandaan nyo itong sinasabi ko ngayon. Ha? Tandaan po ninyo. Mayroon pong lilitaw ng mga bulaang propeta. Kaya ito, tandaan ito. Bakit? Hindi ako magpapaligaw sa inyo kasi nandito na kayo eh. Paano ko kayo ililigaw? Nandito na kayo sa loob. Paano ko po kayo ililigaw? Nandito na kayo sa loob. Ang magliligaw sa inyo yung wala na sa loob. Nasa labas na. Ha? So tandaan nyo po mga kapatid, itong mensahe na ito, babala ng bugtong at buhay nyo sa mag-ingat kayo. Kasi itong mga lobo ay sisirain yung bawat pananampalataya ninyo. Babaguhin ang mga doktrina na iniwan ni Pastor Lahi. Ha? Mag-ingat kayo. Yun lang ang sabi ng bugtong at buhay ni Diyos. Ha? Pag-aralan po natin yung totoo, hindi yung peke. Di ba? Naibilya, may negosyo to sa Naibilya. Si Pastor Nestor, may negosyo. Ano po ba yung pinag-aaralan natin, Pastor Nestor? Yung peke ba na pera o yung totoong pera? Yung totoo. Kasi pag lumabas yung peke, sabi mo, ay, hindi ito totoo kasi alam ko yung totoo eh.
Di ba? Huwag niyong pag-aralan yung peke. Pag-aralan ninyo ang totoo. Ha? Makikita nyo yan mga kapatid. Sa huling kapanahunan, kasi gustong gayahin ni Satanas kahit ang ugali ng bugtong at buhay na Diyos. Pero si Satanas, lalabas at lalabas ang totoo niyang ugali. Kahit anong gawin niyang tago, mga kapatid. Ha? Dapat po, mga kapatid, tayo ay magpagamit sa banal na espiritu. Ha? Hindi yung tayo ay gagamit sa banal na espiritu. Dapat siya po ang gagamit sa atin nitong huling kapanahunan. Pag magamit tayo ngayong araw na to, hindi na bukas. Kasi, mga kapatid, we cannot boast of tomorrow. Hindi natin alam kung mabubuhay ka pa bukas. Magpagamit ka sa banal na espiritu ngayon, araw mismo. Ngayon mismo, wag na bukas. Ha? Kasi hindi mo alam na darating na ang bugtong at buhay na Diyos bukas, o susunod na bukas, o susunod na linggo. Dapat, yung mga ginagawa mo lagi, mga kapatid, ay ito po ay nagdadala ng kaluwalhatian sa bugtong at buhay na Diyos na Panginoon, gagawin ko to para sa'yo. Bugtong at buhay na Diyos, hindi ko to pwedeng gawin dahil alam ko magagalit ka. Dapat every time na may gawin tayo, mga kapatid, ay iniisip po natin, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi po yung sarili nating kagustuhan. Hindi po yung sarili nating kalooban. Kasi palpak po talaga tayo ang kalalabasan yan. Ha? Tapos, pag nagkapalpak-palpak na, sabihin mo agad, pinag-pray ko man to sa Panginoon. Mali kasi yung approach mo, kapatid. Nagplano ka muna bago ka na nanalangin. Mali yun. Manalangin ka muna bago ka magplano. Na yung plano na gagawin mo ay mayroong gabay ng bugtong at buhay na Diyos. Subukan mo yan. Manalangin ka muna bago ka magplano. Subukan nyo yan, mga kapatid. Ha? So, naninirahan na tayo, mga kapatid, sa walang kasiguraduhan. Hindi natin alam, pagbabalik ng bugtong at buhay, maaaring ngayon, maaaring bukas, maraming sunod na linggo, maaaring sunod na buwan. Ha? Naalala niyo po yung talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa talento, talinghaga ng talento, parable of talents? Ha? Naalala niyo po, mga kapatid? Ha? Matthew 25, verse 14 to 28. Mayroon pong talinghaga ang bugtong at buhay na Diyos dyan patungkol sa talento. Alam mo yung talento? Alam mo yung silver at gold natin ngayon? Yung parang coins siya, parang barya lang. Yan po yung denaryo. Yan po yung ginagamit yan yung Roman currency. Ginagamit sa unang panahon ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos, nagkwento siya ng isang talinghaga. Mayroong isang master o yung amo nila, bago siya naglakbay sa malayo, ay nag-iwan siya sa kanyang mga lingkod ng iba't ibang mga talento. Tama? Yung isa, iniwanan niya ng 5. Yung isa, iniwanan niya ng 2. Yung isa, iniwanan niya ng 1. Okay? Depende sa abilidad, mga kapatid. Dahil alam ng master nila kung ano ang kakayahan ng bawat servant niya, bawat lingkod. So, yung 2, mga kapatid, ininvest nila, pinalago nila yung iniwan ng kanilang amo. So, dumoble ang kita. Tama? So, yung 5, naging times 2, nagiging 10. Yung 2, times 2, naging 4. Yung isa, alam mo ba ang ginawa ng isa? Ibinaon sa lupa. So, kanino ba natuwa ang kanilang Panginoon? Doon sa nag-invest, mga kapatid, dinoble. So, anong ginawa niya doon sa isa na binaon yung kanyang iniwan na isang talento? Ha? Pinaalis sa kaharian. Ha? Pinaalis sa kaharian, mga kapatid. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kung anong mayroon ka, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin, kung ikaw ay marunong mag-organ, gamitin mo yan. Kung ikaw ay sa mensahe, gamitin mo yan. Kung ikaw ay matulungin sa gawain, gamitin mo yan. Doblehin mo. Ha? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na magdala ka ng kaluluwa sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Ha? Paano pagbabalik ang bugtong at buhay na Diyos? Susuriin ka. Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo na posisyon, sa binigay ko sa iyo na trabaho? Wala, Panginoon. Kasi busy ako eh. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Itinapon siya doon sa dagat-dagatang apoy. Ha? Akala natin parelax-relax lang tayo, mga kapatid. Ha? Kung anong meron ka, kung saan ka magaling, magaling ka sa pagpanday, magaling ka, kung saan ka magaling, gamitin mo po ito
para maluwalhati ang bugtong at buhay na Diyos. Nang pagdating ng bugtong at buhay, kung hanapan ka niya, kung ano ang ginawa mo sa binigay niya na talento sa iyo, ay mayroon kang maipresenta. Ha? Dapat gamitin mo ito. Ha? Kagaya nila, Dodong, gamitin mo ito. Kung may motor ka, gamitin mo, mag-ikot ka. Ha? Ganun po, mga kapatid. Kung maganda ang boses mo, kaya ni Sister Stephanie, gamitin mo yan. Ha? Para maluwalhati ang bugtong at buhay na Diyos. Sabihin mo, wala talaga akong talento, sister. Huwag mo akong sabihan ng ganyan kasi sabi nga ni Pastor, unggoy lang, walang alam. Ha? Wala talaga akong talento, sister. Hindi ka ba marunong magwalis? Hindi ka ba marunong maghugas ng plato? Ha? Kung hindi ka marunong yan, ewan ko na lang. Ha? Sabihin mo, nakakahiya kasi, sister, mag-brush ako doon sa bowl, sa CR. Alam nyo, mga kapatid, huwag nyo pong ikahiya yung mga ganyang trabaho. Alam nyo bakit? Akala nyo, porket nagmimensahe ako dito, ano na ako sa sarili ko. Ito mga pastor natin, akala mo, pag nagmensahe sila, yan, gabi, mataas talaga respeto kasi pastor siya. Alam nyo, mga kapatid, iba ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kung sino yung may pinakamababang ginagawa dito sa kaharian ng bugtong at buhay, yun po ang dakila sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Klase-klase po ang iniwan sa atin ng bugtong at buhay. Hindi po pwedeng mainggit kayo sa mga pastor. Hindi kayo pwedeng mainggit sa mga elder. Hindi kayo pwedeng mainggit sa mga sister. Kasi yun po ang sanhi ng galit at away. Ha? Kung saan ka po magaling, alam mo, pag nag-aral ka, may mga major yan. Tama ba, Stephanie? May mga major yan. Hindi mo pwedeng akuin lahat. Ha? Kagaya niyan. Nag-major ako ng science. Hindi naman ako magaling sa math. Hindi ko pwedeng akuin lahat. Dapat may mga major ka. Kung magaling ka, saan ka magaling? Magaling ka, wala talaga si sir, wala akong talent. Tapos, wala din akong pangtulong sa gawain. Huwag ka nang magsabi doon ka na sa bugtong at buhay na Diyos. Sabihin mo, Panginoon, bakit mo pa ako ginawa? Wala naman akong talento. Hindi talaga. Yun nga sinabi, may isang kapatid, may isang tao na laging absent. Sabi ng pamilya niya, magpa-check up ka nga. Sabi ng pamilya niya, kasi marami daw siyang sakit, pa-check up siya. Nung pagpa-check up niya, sabi niya, Dok, ano ba sakit ko? Sabi niya, ang totoo niyan, wala ka naman talagang sakit. Tamad ka lang. Ha? Siyempre, alam mo bakit? Ang dami ayaw magtrabaho. Kaya may sakit. Wala kang sakit, tamad ka lang. So may talento ka, ayaw mo lang gamitin. Hindi, alam mo, yung talento mo, pag hindi mo ginamit sa bugtong at buhay na Diyos, bugtong at buhay na Diyos yan, ikaw ang mananagot sa bugtong at buhay na Diyos. Sinabi dito ibinaon ang kanyang isang talento, isang alangan. Isa lang yun, binaon pa. Ha? Yung 5, nag-invest sila, lumago, di ba? Return of investment yan, di ba, Nanay Bilya? Pag nagnegosyo ka, meron ko talagang bumabalik sa'yo yan. Ha? Pero siya, walang ginawa. Nagpa-relax-relax lang. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag hindi mo nagawa yan, hindi ka mapagkatiwalaan. Sinabi ng bugtong at buhay Diyos, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaki na bagay. Kung dito palang kapatid, hindi ka na mapagkatiwalaan, kahit na simpleng pagwawalis dito, simpleng pag-arrange dito, napakaganda ng ating event ngayon. Palakpakan natin sila Mother Bing, Commander Atsa, Sister Maria, Brother James. Ha? Simple lang yan, kapatid. Sa simpleng ginawa mo, malaki yan para sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit po, gaano pa kaliit ang iyong ginawa, basta para sa bugtong at buhay na Diyos, ay malaki po yan para sa Kanya. Kahit sinasabi mo lang dyan na nag-arrange lang ako ng mga tsinelas, malaki na po yan para sa bugtong at buhay. Anything po na para sa bugtong at buhay, ay malaki na po yan para sa Kanya. So ano pong gagawin natin ngayon, mga kapatid? Ha? Sabihin nila, bakit ganito? Ha? Naglingkod naman ako sa bugtong at buhay, bakit puro paghihirap na lang napagdaanan ko ngayon? Bakit puro kapighatian na lang aking naranasan ngayon? Ang sinabi po ng banal na kasulatan, walang aliping mas dakila kaysa sa kanyang Panginoon.
So kung anong napagdaanan ng bugtong at buhay na Diyos, kung siya inalipusta, ganun din po ang gagawin sa atin na tayo ay mga followers ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng bugtong at buhay, pasanin mo ang iyong cross. Hindi man pwede na maglakbay ka lang na relax-relax ka lang. Bahala kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi pwede yan, mga kapatid. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, pasanin mo ang iyong cross. Ha? Ibig sabihin ng pasanin, hindi yan literal na cross, ha? Kung ano yung mabigat sa inyo, mga kapatid, kung may problema ka sa pamilya mo, mga kapatid, pasanin mo ang iyong cross. Ha? Hindi mo pwedeng iwanan din yung pamilya mo. Ang tangi mong magagawa is ipanalangin mo sila. Ha? Ang sinabi doon, ha? Kung magiging hadlang ang iyong pamilya sa iyong pananampalataya sa bugtong at buhay, iwanan mo. Hindi po ibig sabihin na iwanan mo literal. Ha? Kung sa araw ng Sabado ay humahadlang siya sa iyo, iwanan mo siya, pero balikan mo pa rin. Ipagpatuloy mo lang. Magsimba ka, magsamba ka. Pero uuwi ka pa rin sa Kanya. Kasi ang itinuro po sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ay mahalin mo ang iyong magulang, mahalin mo ang iyong asawa. Ha? Gaya ng pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos sa Kanyang iglesia. Ha? Ngayon po, mga kapatid, dadaan po tayo ng persecution, mga kapatid. Kahit na si Apostol Pablo, mga kapatid, ha? Naging living testimony siya. Ano bang ginawa nila kay Apostol Pablo, mga kapatid? Ang daming nangyari kay Apostol Pablo, may sakit pa siya. Ha? Nagiba pa yung barko na sinasakyan niya. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, fight the good fight of faith. Ha? Makipaglaban ka sa iyong pananampalataya. Nitong huling kapanahunan, mga kapatid, kung papipiliin ka Sabado ba o Linggo, panahon na para manindigan ka sa iyong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? The same with Shadrach, Meshach, Abednego. The same sa mga apostoles, na kahit inuusig sila, kahit na si Esteban, mga kapatid, umabot sa punto na binato na siya dahil sa kanyang panindigan at pangaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, binato siya hanggang umabot sa namatay si Esteban. Ano sinabi ni Esteban? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ha? Kasi po, mga kapatid, ang pagsunod sa bugtong at buhay, hindi hayahayang buhay. Hindi laging kagalakan. Ano sinabi ng Juan 16:33? Dito sa mundo, marami kayong kapighatian na mapagdaanan. Hindi po pinangako ng bugtong at buhay na Diyos na mapayapa ang buhay mo. Guguluhin ka talaga ni Satanas. Ha? Hanggat hindi ka nawawala sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, maghahanap ng paraan si Satanas para ikaw ay lumayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Para ikaw ay tumalon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Para ikaw ay lumayo sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya kayo, mga kapatid, naiwan ngayon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Isa lang po ang ibinili ng bugtong at buhay na Diyos. Kunting panahon na lang na dapat huwag tayong sumuko sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung tayo may nagugutom, ihingi natin yan sa bugtong at buhay na Diyos. Unahin natin siya. Ha? Sabi niya, kung ikaw ay may kailangan, ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. That's a promise. Pangako yan ng bugtong at buhay na Diyos. At ang pangako ng bugtong at buhay na Diyos ay tutuparin niya talaga, mga kapatid. Ha? If you are not willing to die for Christ, then we are not worthy to live for Him. Kung hindi tayong handang mamatay para sa bugtong at buhay na Diyos, then hindi tayo karapat-dapat para sa Kanya. Bakit? Sinakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos ang Kanyang buhay, mga kapatid. We should be willing to die for Him. Kasi the more mo ingatan yung buhay mo, mas the more na mawawala sa iyo yan. Kaya every time na may biyahe ako, mga kapatid, tumaliit yung lingkod, sumasakay ako ng eroplano. Ha? Every time, mga kapatid, nagpipray ako sa bugtong at buhay na Diyos. Ang sinasabi ko lang, hindi man sa akin ang buhay na to. Sa iyo to bugtong at buhay na Diyos. Kung gusto mo kunin anytime, ikaw bahala. Kasi pag the more mo na ingatan yung buhay mo, mas the more na mawawala sa iyo yan. Ha? Ibig sabihin, mga kapatid, yung buhay na pinahiram sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos, gawin mo para maluwalhati siya.
magdala ka ng kalulatian sa Kanya. Ipagpatuloy mo ang pangangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, nitong huling kapanahunan. Ha? Gawin mo ang trabaho ng isang ibanghilista. Ano ba yung trabaho ng ibanghilista? Ito po ay ang pag-share ng magandang balita. Kung ikaw ay nagsishare po, mga kapatid, ikaw ay nangangaral ng salita ng bugtong at buhay ng Diyos, nagiging ibanghilista ka. Ha? Wala na pong pili, mga kapatid, ang bugtong at buhay. Mapalalaki ka man, matanda ka man, mabata ka man, mababae, babae ka man. Wala nang pinipili ang bugtong at buhay na Diyos ngayon. Ha? Sige, mga kapatid, gusto ninyo ng lalaki, pero hindi sumusunod sa kalooban ng bugtong at buhay na sureball na ba na punta tayo ng langit lahat? Hindi. Ha? Hindi, mga kapatid, kasi isa-isa po tayo naharap sa bugtong at buhay na Diyos. Wala po sa akin ang inyong kaligtasan. Wala po sa akin, kundi nasa bugtong at buhay na Diyos. Ano po ba ang trabaho ko? Ha? Ang trabaho ko po, mga kapatid, pinagpatuloy ko lang po ang naiwan ni Pastor Lahi. Kasi Pastor Lahi, alam natin na nagpahinga na. Pero isa lang po ang biyahe kung saan tayo pupunta. Isa lang po ang biyahe natin. Papunta po tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So ngayon, mga kapatid, panahon na para kumilos ka. Panahon na para ipangaral mo ang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong kapitbahay, sa iyong pamilya. Panahon na. Ha? The harvest is ready. Marami na, mga kapatid, ang dapat na anihin. Pero kunti lang ang taga-ani. So ikaw ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, mga kapatid. Ikaw ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat may gawin ka para sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang po sapat, mga kapatid, na tagapakinig lang po kayo ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang po sapat na tagapakinig. Kayo po ay mangaral. Kayo po ay mangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Get ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Maghanda na po tayo sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ano bang ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid? Just like the Apostle Paul. Ang sinabi niya, we must fight the good fight of faith. We must finish the race and keep the faith. Tapusin natin ang laban na ito, nakasama ang bugtong at buhay ni Diyos. Tapusin natin, mga kapatid. At kailangan natin ingatan ang ating pananampalataya. Kasi ang pagiging bugtong na anak, mga kapatid, is not a bed of roses. Alam mo yung parang kang nakahiga sa puno ng mga rosas sa mga magaganda. Hindi po ganun, mga kapatid. Puno po tayo ng mga tinik ang hinihigaan natin. Kasi tayo po ay tagasunod ng bugtong at buhay na Diyos. At hindi lang po tayo basta tagasunod, kundi tagabitbit din tayo ng krus ng bugtong at buhay na Diyos. Mga krus natin. Kung ikaw ay susunod sa bugtong at bitbitin mo yung krus mo. Ha? We must struggle and fight to survive. Ha? Kailangan dumaan ka ng kahirapan. Kasi kung hindi ka dumaan ng kahirapan, pagdating mo sa langit ng mga langit, hindi mo ma-appreciate ang langit. Yan ang totoo. Yan sinasabi nilang rapture. Hindi totoo yan. Ang rapture nasa huli pa. Ang rapture, mga kapatid, yung dadalhin ka daw ng buhay, ng bugtong at buhay na Diyos, tapos hindi mo na mapapagdaanan yung mga sakit, mga kapighatian, hindi totoo yan. Tayo mga bugtong na anak ng bugtong at buhay, dadaan po tayo ng mga kapighatian, sufferings, pain. Lahat mapagdaanan po natin yan bago po tayo i-rapture. Nasa huli na po yung rapture na yan. Yun po yung 144,000. Ha? Kayo po, mga kapatid, ay pinili na ng bugtong at buhay na Diyos. Sabihan ko kayo ngayon, kayo mga taga-Palawan na nandito ngayon, isa na kayo sa 144,000. Pero kailangan, mga kapatid, ang kailangan, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan ingatan natin ang ating pananampalataya hanggang sa ibuhos na ng bugtong at buhay na Diyos ang kapangyarihan. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid. Ipikit po natin ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Manalangin po kayo sa bugtong at buhay na Diyos.
na itong mga araw na to mga kapatid, hindi aksidente na nakarating ka dito sa Mauyon. Hindi aksidente mga kapatid. Nakarinig ka ng mensahe ngayon na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga doon sa talinghaga ng 10 berhen mga kapatid, na yung 5 mangmang, yung 5 matalino. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? Pag once kayo ay may banal na espiritu, pag once kayo may pag-ibig sa iyong kapwa, pag once kayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, pag once kayo ay manalangin sa bugtong at buhay na Diyos, ay meron na po kayong extra langis. Yun po yung Holy Spirit. Ang bunga ng banal na espiritu ay yung pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kapayapaan, pagtitiis. Pero yung 5 mangmang mga kapatid, na pagsaraduhan sila ng kaligtasan, alam nyo ang kulang sa kanila? Wala silang pag-ibig sa kanilang kapwa. Mahilig silang manira sa kanilang kapwa. Hindi aksidente na nakarating ka ngayon dito. May purpose ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay. Nandito ka na sa kaharian. Huwag ka nang lumabas, huwag ka nang tumalon. Ipag-pray mo sa bugtong at buhay na Diyos na ikaw ay makakatiis hanggang wakas dahil yun lamang po ang maliligtas. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, siya ay babalik. Surely, I am coming quickly. So ano bang pamumuhay natin itong huling kapanahunan? Mga kapatid, ipanalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos ngayon na magpagamit ka sa Kanyang kaharian. Kung anong talento na mayroon ka, gamitin mo ito para sa kalulatian ng bugtong at buhay na Diyos. Surrender yourself. Alam ko marami tayong kahinaan mga kapatid. I-surrender mo yung sarili mo sa bugtong at buhay na Diyos. Marami ka mang mga pagkakamali nung unang panahon mga kapatid. Marami ka mang pagkukulang sa bugtong at buhay na Diyos. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, nandyan siya para sagutin ang lahat ng iyong mga panalangin. Kahit marami kang pagkukulang, ang bugtong at buhay ang pupuno sa iyong mga pagkukulang. Ingatan po natin ang ating bawat pananampalataya. Nitong huling kapanahunan mga kapatid, magpagamit po tayo sa banal na espiritu. Magpagamit po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi man kayo perpekto, pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay perpekto at banal. Surrender mo lahat sa Kanya. Pangit man yung ugali noon. Sabihin mo sa bugtong at buhay na Diyos, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Bugtong at buhay na Diyos, kailangan kita sa aking buhay. Kung mayroon ka mang kagalit ngayon mga kapatid, lahat ng iyong kagalit mga kapatid, lahat ng puot, galit, ngit-ngit, inggit sa iyong puso, ipag-pray mo sa bugtong at buhay na Diyos na tanggalin niya ito sa iyo. Manalangin lang po kayo sa bugtong at buhay ni Diyos habang kantahin po ni Commander at sa mapagmahal mong kamay.